Father's Day noong 2005, masayang nag-celebrate ang mag-aamang si Robert at tatlong anak nito na sina Jay, 10 years old, Tyler, 7 years old, at Bailey, 2 years old. Subalit habang nasa biyahe pa uwi, nahulog ang kanilang sinasakyan sa isang lawa. Nakaligtas si Robert habang pawang binawian ng buhay ang tatlong magkakapatid. Isa ito sa mga hindi malilimutang kaso na naganap sa Australia noong year 2000. Hanggang sa kasalukuyan ay naninindigan si Robert na aksidente ang nangyari at hindi nito magagawang saktan ang mga anak. Subalit taliwas ito sa pinapakita ng mga ebidensya. Ano nga ba ang katotohanan? Aksidente o paghihiganti? Kaya't kunin ang inyong mainit na kape at simulan na natin ang kwentong krimen ng The Robert Farquharson Murder Case. Nang mamatay mula sa isang masaklap na trahedya ang boyfriend ni Cindy Gambino noong sila ay teenager, nakilala naman itong isang lalaki na kalaunan ay kanyang naging asawa, si Robert Farquharson. Noong una ay hindi inakala ni Cindy na sila ang magkakatuluyan dahil hindi si Robert ang kanyang tipong lalaki. Gayunpaman, naging sandalan niya ito habang nagluluksa sa kanyang pumanaw na nobyo. Hindi ito nawala sa kanyang tabi upang siya ay damayan. Kaya naman mula sa pagkakaibigan, umusbong ang kanilang pagmamahalan. 6 na buwan pa lamang silang magkarelasyon nang magbuntis si Cindy sa kanilang unang anak na lalaki na pinangalanan nilang Jay. Nang isilang si Jay, doon pa lamang tumira sa isang bubong sina Cindy at Robert. At mula noon ay mabilis na nagbago ang lahat. Habang si Cindy ay isang independent woman, si Robert naman ay may pagkamamas boy. Nang magsama sa isang bahay, naging palaas ito kay Cindy, lalo na pagdating sa kanilang anak. Nang minsang mag-shopping si Cindy, iniwan nito si Robert upang mag-alaga kay Jay. Ngunit pagdating nito, punong-puno ng dumi ang lampi ng paslit. Hindi man lamang niya ito pinalitan. Hindi rin umano ito bumabangon sa gabi upang tumulong sa pag-aalaga sa kanilang baby. Taong 2000, nang ipanganak ang kanilang ikalawang supling na si Tyler. At sa parehong taon, nagpasyang magpakasal sina Cindy at Robert. Nanirahan ng kanilang pamilya sa isang nirentahang bahay sa Winchelsea, isang maliit na bayan sa Victoria, Australia. Makalipas ang 2 taon, isinilang ang kanilang bunsong si Bailey. Habang lumalaki ang kanilang pamilya, gayon din ang kanilang mga gastos. Kaya naman sinubukang magtayo ni Robert ng isang negosyo, ngunit sa huli ay nalugi pa ito ng halos $40,000. Kinailangan itong humanap ng ikalawang trabaho. Ramdam ni Cindy ang frustration noon ni Robert. Parati itong galit at tila isinisisi sa kanyang pamilya ang mga hindi magandang nangyayari sa kanyang buhay. Naging buntunan nito ng galit si Cindy, pati na rin ang 3 bata. Sa puntong tila binubuli na nito ang mga anak. Madalas niyang pagtripan ng mga bata, gaya ng pagising sa mga ito habang mahimbing na natutulog. Hindi niya tinatantanan ng mga ito hanggat hindi umiiyak sa galit. Ramdam ni Cindy ang pagkamuhi ni Robert sa kanyang buhay pamilya at sa trabaho. Habang tumatagal ay unti-unting gumuguho ang kanilang pagsasama. Batid ni Cindy na hindi na magbabago si Robert at wala ng pag-asa ang kanilang relasyon. Kaya naman noong November 2004, pinalayas niya ito sa kanilang bahay. Bago pa man isilang ang kanilang ikatlong anak, parati nang sinasabi ni Robert na ito ang sisira sa kanilang pamilya. At nang dumating nga si Bailey, tila pinanindigan nito ang sinabi. Ngunit ang katotohanan, mismo si Robert ang nagwasak ng lahat. Matapos ang hiwalayan, unti-unting sinimulan ni Cindy ang bagong chapter ng kanyang buhay kasama ang kanyang mga anak. Ang alam noon ni Cindy, maayos ang kanilang paghiwalay ni Robert at nagkakaintindihan sa kanilang naging desisyon. Na sa kabila nito ay wala silang samaan ng loob sa isa't isa. Subalit ang hindi nito alam, hindi makamove on si Robert. Parati pa rin itong minamanmanan si Cindy. Naging sobra itong depressed at suicidal. Samantala, hindi nagtagal, natagpuan ni Cindy ang bagong pag-ibig kay Stephen Moles. Gaya ni Cindy, isa rin itong divorcee at may 3 anak.
Noon ay mas lalong na-trigger ang nararamdamang puot ni Robert, lalo pat nakikita nitong masaya na si Cindy habang siya ay namumuhay na miserable. Hanggang sa lumipas na ang 1 taon mula na maghiwalay ang dalawa. Ang tanging nais ni Cindy ay maging maayos pa rin ang relasyon ng mag-aama. Father's Day noon, araw ng linggo. Kahit hindi pa schedule ng kanyang visitation sa mga bata, dinala ni Cindy ang mga ito sa bahay ng kanilang amang si Robert. Noon ay nakatira ito ng solo sa isang bahay sa bayan malapit rin sa kanyang mag-iina. Sobrang excited ang tatlo habang hinihintay mula sa trabaho ang kanilang ama, bitbit ang kanilang simpleng regalo para rito na isang naka-frame na picture nilang magkakapatid. Pagkakita sa mga anak, agad na hinalikan ni Robert isa-isa ang mga ito. Ang plano noon ay magdi-dinner ang mag-aama sa kanilang favorite na restaurant. Nagbilin si Cindy na huwag magpapaabot ng 8:00 ng gabi ang mga ito sa labas. Masayang nagpaalam si Cindy kina Jay, Tyler at Bailey. Lingid sa kaalaman nito, iyon na pala ang huling beses na makikita nito ng buhay ang kanyang pinakamamahal na mga anghel. Mag-aalas 8 na noon, ngunit wala pa rin ang mga bata. Naghintay pa si Cindy ng ilang minuto. Hanggang sa narinig nito ang isang sasakyan na huminto sa kanilang tapat. Maya-maya pa, nakarinig ito ng sunod-sunod na malakas na katok. Pagbukas nito ng pinto, naroon si Robert. Humahagulhol at basang-basa ang katawan. Paulit-ulit nitong sinasabi na nasa tubig ang mga bata habang patuloy ang pag-iyak. Hindi mawari noon ni Cindy ang nangyayari. Ngunit kinabahan na ito nang hindi makita ang kanyang mga anak. Ipinaalam ni Robert na nasa lawa ang mga bata. Pumasok agad sa isip ni Cindy ang artificial lake dam na malapit sa Princess Highway. Agad nitong tinawagan ng emergency, gayon din si Stephen na kasalukuyang nasa kanyang bahay. Noon ay hindi rin ito maintindihan kung ano ang nagaganap. Nagsisisigaw si Cindy sa telepono. Sinabi nito sa kanya na puntahan ang lugar na tinutukoy ni Robert kung nasaan ang mga bata. Halos 30 minuto na ang nakalipas nang makarating si Stephen sa lake at datnan roon sina Cindy at Robert. Noon ay inobserbahan nito ang paligid at unti-unting inalaman ang nangyari. Pagtingin sa lawa, walang bakas ng sasakyan at ng mga bata. Maaaring nahulog sa damang sasakyan ni Robert nang kumana nito at tumagos sa bakod roon. Ngunit bakit? Isa pa sa ipinagtaka nito ay kung paano nakaligtas si Robert at iniwan roon ang mga bata habang nalulunod. Isa rin ito sa mga naging pinakamalaking katanungan ng marami ukol sa pangyayari. Oh, my children are gone, my God! Oh, my God! Oh, my God! So you're saying it's too dark to see out there? It's too dark to see anything! Where are they? Hello? Oh, my baby! Cindy? Hello? Oh, my baby! Noon ay nag-hysterical na si Cindy at halos mahimatay. Habang si Robert naman ay nakatayo lamang at kalmado sa isang tabi. May pagkakataon pang nanghingi ito ng sigarilyo kay Stephen. Nang panahong yun ay kinutuban na si Stephen na mayroong hindi tama. Habang hinihintay ang tulong, walang pag-aalinlang nilusong na nito ang madilim, malalim at nagyayelong tubig. Ngunit bigo itong makakita ng kahit ano. Maya-maya pa, nagsidatingan na rin ang ambulansya at mga pulis. Sunod na ring dumating ang mga divers. Ang tanging alam ng mga naroroon ng panahong yon ay nahulog ang sasakyan ni Robert sakay ang 3 bata na natrap sa loob. Hanggang sa nagsalita na si Robert ukol sa nangyari. Ayon rito, inatake ito ng matinding ubo o coughing fit sa knee upang mag-blackout ito. Nang mahimatay, nagulat na lamang umano ito nang sa dam ito dumiretso. Nagising na lamang umano ito nang nasa tubig na ang kanyang sasakyan at mabilis na lumulubog. Sinubukan umano nitong iligtas ang mga bata, subalit wala itong nagawa. Para sa paramedic na naroon, tila katakataka ang istorya ni Robert. Mula sa kanyang experience, sobrang bihira ng ganoong klase ng ubo at kung mangyari man, hindi agad nawawala ng malay ang tao sa loob ng ilang segundo. Kapansin-pansin rin na wala itong senyales na dumaranas ng malalang ubo ng gabing yon.
Gayunpaman, kinailangang dalhin sa ospital si Robert upang matingnan ang kalagayan nito. Habang si Cindy naman na hindi pa rin tumitigil sa pagsigaw at pag-iyak ay isinakay na rin sa ambulansya. Si Stephen naman na patuloy rin ang paghahanap ay pinauwi na ng mga pulis sa kanyang bahay upang makapagpahinga. Madaling araw na, bandang 1:40 AM nang matrak ng mga diver ang lumubog na sasakyan. Agad itong iniahon mula sa tubig at inilagay sa pampang. Labis na nadurog ang puso ng lahat ng mga naroroon sa nasaksihan. Bukas ang pinto ng driver seat. Sa loob nito ay matatanaw ang wala ng buhay na katawan ng 3 paslit. Pawang mga walang seatbelt ang mga ito. Posibleng pinilit ng mga itong kumawala habang lumulubog ang sasakyan. Samantala, mababatid mula sa posisyon ng katawan ni Jay na sinubukan itong makalabas ng pinto, subalit hindi ito umabot. Nang sumunod na araw, nasa hospital pa rin si Cindy. Kaya naman si Stephen ang sumilip at nagkumpirma sa identity ng mga bata. Samantala, pinaghahandaan na ng pamilya ang burol ng 3. Si Robert naman ay panay pa rin ang iyak at sinasabing hindi niya mapapatawad kailanman ang kanyang sarili sa nangyaring trahedya. Bawat isa sa mga kapamilya at kaibigan, kabilang na si Cindy, ay pawang mga naniniwala na isang masaklap na aksidente ang nangyari. Ramdam ng mga ito ang paghihinagpis ni Robert, lalo pat ito ang huling kasama ng mga anak ng mga oras na yon. Kumalat na rin sa buong Australia ang nangyari sa mag-aama, kaya't bumuhos ang pakikiramay at pagdadalamhati sa pamilya ni Cindy. Nang maganap ang funeral, dumagsa ang mga nakisimpatya. Nagkalat rin ng mga reporters mula sa iba't ibang TV networks na nag-coverage sa libing. Naging laman ng telebisyon at front page ng pahayagan ang mukha na nagdadalamhating sina Robert at Cindy. Sa buong seremonya ay makikita ang paghihinagpis ng mga magulang ng 3 bata. Hindi maubos ang luha ng mag-ex-husband and wife. Kasabay nito, sinimula ng investigasyon sa nangyaring trahedya. Una pa lamang, marami ng katanungan ng mga pulis na rumisponde sa aksidente. Napuna ng mga ito ang maraming inconsistencies sa kaganapan, kabilang na ang coughing fit story ni Robert. Napansin ng mga ito na ang posisyon ng susi sa ignition ay nagpapahiwatig na sinadyang patayin ng headlight at ang mismong sasakyan, gayon din ang heater nito. Paano at bakit papatay ng driver na inatake ang kanyang ignition, heater at ilaw sa sitwasyong yon? Maliban na lamang kung ito ay sinadya. Kaduda-duda rin para sa mga ito ang mga kakaibang ikinilos ni Robert matapos ang insidente. Hindi agad ito humingi ng tulong at sa halip ay inuna ang pagbabalita sa kanyang ex. Nang mga sumunod na araw, nang kuhanan ng pahayag ng mga pulis, sinabi ni Robert na hindi rin ito maipaliwanag ang kanyang mga ikinilos dahil marahil umano sa labis na pagkagulat nito sa nangyari. Ipinagtaka ng mga ito ang naging takbo ng interview kay Robert. Pilit nitong inaalam kung anong mangyayari sa kanya matapos ito. Ni hindi nito nabanggit ang tungkol sa mga bata, kundi pawang sa kanyang sarili lamang. Sinabi rin nito na walang saysay ang suspetsa ng mga pulis dahil walang rason para gawin ito ang isang karumaldumal na krimen sa mga bata. Subalit iba ang ipinapakita ng forensic evidence. Mula sa mga bakas na nakolekta sa lugar ng insidente at sa pagsusuri ng sasakyan, nalaman ng mga pulis kung ano ang controls at pagmamaniobra na isinagawa ni Robert bago ito tuluyang mahulog sa lawa. Mayroon itong ginawang 3 steering input bago bumulusok sa tubig. Una, ang pagkana ng manibela paalis sa kalsada at pagpunta mismo sa lokasyon ng dam. Walang anumang marks o malalim na galo sa kalye na nagpapakita na nawala ng kontrol ang driver. Ikalawa, ang pagsasaayos ng posisyon ng steering wheel sa tuwid na direksyon ng gulong nito. At ikatlo, ang pagpihit ng manibela kung saan tila iniwasan nito ang puno na malapit sa lawa. Wala ring nakita ang mga ito na mechanical fault sa sasakyan na maaaring magdulot ng aksidente. Malinaw umano na sinadya nito ang bawat kilos at hindi bunga ng aksidente dahil sa medical condition o coughing fit na sinasabi nito. Premeditation ng lahat at kalkulado ni Robert ang kanyang mga ginawang aksyon ng gabing yon. Hindi nagtagal ay nakuha ng mga ito ang isang mahalagang testimonya mula sa kaibigan ni Robert na si Gregory King.
Ito ang naging key witness sa kaso. Ayon rito, 3 buwan bago ang trahedya, nakausap nito si Robert nang minsang magtagpo sa isang resto. Sinabi umano ni Robert sa kanya na pagbabayarin nito si Cindy ng big time sa lahat ng kanyang ginawa. Nang tanungin kung ano ang ibig nitong sabihin, sinagot umano ni Robert na babawiin nito ang pinakaimportante sa buhay ni Cindy at ipinihiwatig umano nito na ang tinutukoy nito ay ang kanyang mga anak. Nang mga panahong yon ay hindi masyadong dinibdib ni Greg ang sinabi ng kaibigan. Tingin nito ay naglabas lamang noon ng sama ng loob si Robert dahil sa dami ng problemang dinadala magmula ng hiwalayan ni Cindy. Isa rin umano sa ikinakagalit nito ay nang mapunta sa kanya ang bulok na family car habang ang minamaneho ng ex ay isang magarang sasakyan. Unfair umano ang naging hatian nila ng ari-arian. Bago ang paglantad ni Greg, nahirapan ng mga investigador dahil pawang circumstantial ang kanilang hawak na ebidensya. Nag-alangan ng mga ito na gumawa ng final decision para magsampa ng kaso. Ngunit naging sapat ang statement ni Greg upang arestuhin si Robert para sa murder ng kanyang 3 anak noong December 14, 2005. Noon ay labis ang gulat ni Cindy nang mabalitaan ito. Hindi ito makapaniwala na magagawa ni Robert na paslangin ang sariling anak. Hindi nito inakala na may mangyayaring pag-aresto sa pagkamatay ng mga bata. Sa kanyang mga interview sa pulis, ipinaalam nito kung gaano kamahal ni Robert ang kanyang mga anak. Wala rin umano sa kapasidad nito na gawin ang ganoong krimen. At hindi nito mawari kung ano ang maaari nitong maging motibo. Ngunit hindi lamang si Cindy ang nabigla sa pag-arestong ito. Kahit ang mga tao na sumubaybay sa istorya ng mga ito ay hindi rin makapaniwala na madidiin ang padre de pamilya sa krimen. Kaya naman noon ay nakatanggap ng matinding kritisismo ang mga otoridad maging ang kanilang mga pamilya. Dahil sa mga reaksyong ito mula sa publiko, mas naging mahirap at mabagal ang pag-usad ng kaso. Lumipas ang 2 taon, noong August 2007, nagsimula ang unang trial. Hindi umalis si Cindy sa tabi ni Robert kasama ang iba pang witness upang patunayan na ito ay inosente. Naging misyon nito na linisin ang pangalan ng kanyang ex-husband. Sa trial, inilabas ng mga pulis ang resulta ng isang experiment na isinagawa ng mga ito upang i-recreate ang nangyari noong Father's Day. Gamit ang identical car gaya ng minamaneho ni Robert na inilubog sa artificial lake, inalam ng mga ito kung gaano katagal bago tuluyang bumulusok ang sasakyan nito sa tubig. Lumalabas mula sa experiment na mayroong sapat na oras si Robert bago lumubog ang sinasakyan upang mailigtas ang kanyang pasahero o kahit isa man lamang sa mga anak nito. Samantala, naniniwala ang prosecutors na bago ang krimen, pinaghandaan na ni Robert ang kanyang alibay sa pamamagitan ng pagkonsulta sa doktor ukol umano sa kanyang chest cuff. Subalit ayon sa investigasyon, wala umanong nakitang anumang problema rito, bagamat nagbigay pa rin ang doktor ng antibiotics. Wala ring anumang medical history na nagpapakita na may malalang kondisyon si Robert na posibleng humantong sa biglaang blackout. Sinalungat naman ito ng workmates ni Robert na nagsabing bago ang trahedya, hindi ito pumasok sa trabaho ng ilang araw dahil sa dinaramdam nitong malalang ubo. Iginiit rin ng depensa na bagamat bibihira ang kasong ito at tila imposible, iyon naman umano ang totoong nangyari at ilang kaso na rin ng blackout mula sa matinding ubo ang naitala. Tinatawag umano ang kondisyon na ito na cough syncope. Katunayan, sa ibang bansa, kasama sa batas ukol sa driving, ang pagbabawal na magmaneho kapag dumaranas ng coughing fit dahil maaari itong magdulot ng malaking pinsala. Sa buong trial, nagpatuloy ang pag-atake online sa mga pulis at investigador na nagdiin kay Robert. Makalipas ang 6 na linggong paglilitis at 3 araw na deliberation, lumabas na ang hatol. Guilty. Napatawan si Robert ng 3 life sentences without the possibility of parole. Naniniwala ang jury na paghihiganti sa ex-wife na si Cindy ang motibo ni Robert upang gawin ang krimen. Dahil sa paghihirap na pinansyal na dinanas nito mula nang mag-divorce at sa pagkakaroon ni Cindy ng bagong partner. Dagdag pa ng mga ito, mahal man ni Robert ang kanyang mga anak,
Subalit mas matimbang ang galit nito kay Cindy para isakripisyo ang buhay ng mga ito. Nang ilabas ang verdict, labis ang pagkagulat ni Cindy at ng nanay nito. Kapwa isinakay ang mga ito sa ambulansya at dinala sa ospital. Hindi pa rin matanggap ng mga ito na guilty si Robert sa pagpaslang sa sarili nitong mga anak. This is too incomprehensible. I can't believe that this person would hate me that much. To want to murder his own children who he worshipped the ground they walked on. Mula nang makulong, hindi na nakapag-usap pa sina Cindy at Robert. Pilit hinahanap ni Cindy ang kasagutan sa kanyang ex, subalit ayaw nitong tumugon sa personal man o kahit sa kanyang mga sulat. Subalit hindi doon nagtatapos ang kaso dahil kinalaunan ay nagawang makapag-apela sa korte ni Robert. Nakapagpiansa rin noon si Robert at umaasang mapapawalang sala sa pagkakataong yon. Makalipas ang 2 taon, noong December 17, 2009, nagsimula ang ikalawang trial. Hanggang sa lumantad ang isang bagong witness na nakapagpabago sa takbo ng kaso, si Don White. Ayon rito, noong September 4, 2005, nagmamaneho ito sa likod ng sasakyan ni Robert. Hindi umano ito lumitaw noong unang trial dahil kasabay nito ay na-diagnose ito ng cancer. Hindi rin ito nasundan masyado ang kaso, bagamat ang alam nito noon ay naaresto na at nakasuhan ng may sala. Kumpiyansa umano ito na naparusahan na si Robert. Subalit nang makita ni Don ang latest coverage sa kaso, batid nito na walang ibang makakapagsabi ng kanyang nasaksihan at alam nito sa sarili na mahalaga ang kanyang hawak na impormasyon. Nang araw ng insidente, napukaw umano ng pansin ni Don ang sasakyan sa kanyang harapan. Una na nitong sinabi na wala umanong senyales na hindi nito kontrolado ang kanyang sasakyan. Mabagal umano ang takbo nito at panay ang pagbibrake. Tila may tinatanaw umano ang driver sa gilid ng kalsada. Kaya naman nagpasya na si Don na mag-overtake. Habang nagmamaneho, napansin nito ang 3 bata na sakay ng nasabing sasakyan. Nilinaw rin ito na noon ay hindi nito nakitang umuubo ang driver. Maya-maya pa, nasilip nito sa kanyang rearview mirror na kumakanan na ang driver patungo sa artificial lake. Ang akala nito ay nakita na ng driver kung ano mang hinahanap nito noon. Ang statement na ito ni Don ang naging malaking ebidensya para kay Cindy na mapagtanto na hindi inosente si Robert. Doon lamang nito natanggap na sadyang hindi aksidente ang nangyari. Narealize nito na sa sobrang galit ng kanyang ex, nagawa nito ang karumaldumal na krimen sa kanyang sariling anak para lamang makapaghiganti sa kanya. At nagtagumpay nga ito. Noong May 4, 2010, nagsimula muli ang trial ni Robert. Nagbigay ng madamdaming testimonya si Cindy laban sa kanyang ex. Sa pagkakataong yun ay naging boses ito para sa kanyang 3 anak. Kasabay ng ika-12th birthday ng kanilang anak na si Tyler, lumabas ang hatol ni Robert. Nahatulan ito ng guilty sa pangalawang pagkakataon. Nasintensya nito ng habang buhay na pagkakakulong na may minimum term na 33 years. Sa paglitaw ng mga ebidensya, unti-unting nahikayat ang mga tao na si Robert ay isang murderer. Bagamat marami ang nadismaya kay Greg King dahil sa pabago-bagong statement na binitawan nito na habang tumatagal ay mas nagiging detalyado at specific upang madiin lamang si Robert. Samantala, may ilan ring mga bagong teorya na nagsasabing walang kasalanan si Robert at maling conviction ang nangyari. Ilang libro ang malalim na tumalakay at naghimay-himay ng mga ebidensya upang mapawalang sala si Robert. At sinisisi ang junk science at mga maling judgment ng mga sangkot sa kaso. Kinalaunan, ikinasal sina Cindy at Stephen at binayaan ng 2 anak. Ang mga ito ang nagbigay ng bagong pag-asa sa kanya upang ipagpatuloy ang buhay. Gayunpaman, sa kanyang mga interviews, parating idinidiin ni Cindy na magmula nang mawala ang kanyang 3 anak, mistulang pinatay na rin umano ito. Hindi pa rin ito matanggap ang nangyaring trahedya. Mas tumitindi ang pangungulila nito sa tuwing darating ang mga araw ng selebrasyon, gaya ng birthdays at iba pang okasyon.
Pagmulat pa lamang ng kanyang mata hanggang sa kanyang pagpikit ay wala itong ibang naiisip kundi ang mga masasayang alaala ng kanyang mga anghel. Noong May 12, 2020, natapos na ang mahabang panahong paghihirap at pangungulila ni Cindy. Kapiling na nito ngayon sa langit ang kanyang mga anak. Umanaw ito sa edad lamang na 50 mula sa isang biglaang medical episode. Subalit sa kasalukuyan, hindi pa rin natatapos ang chapter ng istorya ni Robert dahil nito lamang May 2024, naghahanda itong muli upang umapela para mabaliktad ang kanyang hatol. Dahil sa bagong batas ng Australia, maaaring mag-apil sa pangalawang pagkakataon ang isang nasasakdal kung mayroon mang sapat na ebidensya upang buksang muli ang kaso. Pinaninindigan ni Robert na mali ang hatol sa kanya at patutunayan niya ito. Kung nagustuhan mo ang ating kwentong krimen, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at comment sa kung ano ang iyong opinyon tungkol rito. At laging tatandaan, mahalaga ang buhay, huwag kang papatay. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli.